Pahirapan ng pagsagip sa binatilyo sa Cebu na naipit ang braso sa bakal na takip ng kanal. Kinukuha raw niya mga bariyang nahulog doon. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nakalusot sa takip ng kanal sa Plaridel Street sa Barangay Santo Niño sa Cebu City ang kanang braso ng 15 taong gulang na lalaki ito. Ipinasok umano ng lalaki ang kanyang kamay sa steel cover ng manhole sa pagbabaka sakaling makuha ang bariyang nahulog dito. Ang problema, hindi na niya mailabas ang kanyang braso. Hindi naging madali ang ginawang rescue. Hindi kasi umubra at nabali ang 5 blades ng reciprocating cutter, kaya ginamitan na ito ng hydraulic cutter. Piit magod guys taran siya nga og among gamitan og mga power tools kaya makuyaw mi mabasig mapiit nya katong among reciprocating susad nangahurot na among bala nya murag 5 kabuk among nahurot nya nahurot kay nangaputol. Sa tagal sa pagkakaipit ng braso ng binatilyo, namagaan na ito. Matapos ang 5 oras, tuluyang naputol ang bakal at nailigtas sa pagkakaipit ang binatilyo. Dinala siya sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Okay ra siya sir pero ang yahang kamot mura siya ni ubag gamay murag durot gamay siya. Gusto sa to sinungdan nga murag lisod hulbuton iya ang bukton. Ang cancer kay mura siya ni burot niya usa pa sad ang yahang bukog murag inigbitad na mo murag masangit siya. Kaukaw ang tawag umano sa hanap buhay ng mga binatilyo dahil sa pangangaukaw nila ng mga barya sa mga kanal. Sige na mo direk pang ngam-ngam o mga sensiyo. At nang nagbata mo nga na. Ha? Nagbata ko Amo pang inyo ang nakuan. Nasaan mo makuha nga sensiyo? na Kunya karon lang yun na timingan. Okay, sa pila man pud niyo makuha diya nga sensiyo. sa kwenta pa na ko ang kape nila. Payo naman ng otoridad para hindi na maulit ang nasabing insidente. Dili lang gid pugson sir ang unsay dili masahod kay murag gid gyapon likaya na lang gid. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatuto, 24 oras. Abiso po sa mga sineserbisyohan ng Meralco, posibleng magkaroon ng bagong taas singil sa kuryente ngayong buwan. Nakatutok si Mariz Umali. Disconnection notice ang bumulaga kay Raymond nang buksan ng Meralco bill para sa buwan ng Mayo. Kaya nangangamba raw siya sa balitang posibleng magkaroon na naman ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Kasi kahit sabi mo po magtipid ka po kung magdadagdag pa din po sila bali wala rin po yung pagtitipid po sa kuryente po Ayon sa Meralco, posible ang panibagong taas singil sa kuryente ngayong buwan. Pero wala pa naman daw pinal na halaga kung magkano ang dagdag singil kung matuloy man dahil hinihintay pa ang final billing mula sa mga power supplier at transmission operator. Based on publicly available data, pwedeng tumaas ang reserve market prices during the May supply month compared with the previous month. And yung May supply month ang magkakaroon ng impact doon sa June billing. Pero posible naman daw maibsan ang impact nito ng pagbaba naman daw ng generation charge. So kung meron man possibility na pagtaas sa transmission, we hope na mamimitigate ito ng lower Western prices. Dahil inanunsyo na rin ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, ayon sa Meralco, malaking tulong din daw ito para makontra ang epekto ng posibleng taas singil sa kuryente dahil sa pagbaba naman daw ng konsumo ng mga customer. Kung sakali man may adjustment either way, hindi naman ito masyadong magiging malaki o mabigat sa mga consumers ng kuryente. And as far as supply is concerned, wala tayong problema. We have more than adequate supply. Tuloy din daw ang Lifeline Discount Program para sa mga benepisyaryong kumukonsumo ng 100 kilowatt-hours pababa basta't nakapag-apply sa programa. Sa susunod na linggo raw, nakatakdang i-anunsyo ng Meralco ang pinal na rates para sa buwan ng Hunyo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy ang mainit na bakbakan ng Final Four ng NCAA Season 100 Men's Volleyball. Bukas, unang maghaharap ang Letran Knights kontra Benil Blazers. Susundan niya ng tapatan sa pagitan ng Arellano Chiefs at Mapua Cardinals. Parehong do or die ang labanan dahil dito na magkakaalaman kung sino ang makakarating hanggang dulo.
ang dalawang koponang mananaig ang maghaharap sa finals sa linggo. Magaganap ang Final Four semifinals bukas, June 6, sa PhilOil Eco Oil Center. Mapapanood yan sa Heart of Asia Channel, alas 12 ng tanghali at alas 2:30 ng hapon. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang first nominee ng Duterte Youth Party List na si Drixie May Cardema dahil sa issue sa ginagamit niyang apelyido. Ang bagong henerasyon party list naman maipoproklama na sa susunod na linggo. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakabidbid ba sa COMELEC ang kaso ng Duterte Youth Party List na dahilan kaya hindi ito naproklamang isa sa mga nanalo sa nagdaang eleksyon? Nasundan pa ito ngayon ng isang show cause order para sa first nominee ng Duterte Youth na si Drixie May Cardema na kasalukuyang kinatawan nito sa Kamara. Kaugnay ito sa mga naunang ulat na hindi Cardema ang apelido ni Drixie na ginamit niya sa pagpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito rin ang apelyidong nakasaad sa kanyang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Yung law department namin ay kumilos na doon sa investigation at any moment from now ay yung number 1 nominee ng Duterte Youth ay maaari daw makatanggap ng tinatawag na show cause order dahil nga doon sa akusasyon, aligasyon ng paggamit ng ibang family name. Siyempre, maganda po yan para naman kahit paano mapasagot yung naturang first nominee. Si Drixie ay hipag ni Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth. Pero hindi malinaw kung bakit Cardema rin ang ginamit niyang apelido. Wala rin daw siyang abiso sa COMELEC ukol dito. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Sabi ng COMELEC, pwede silang maharap sa panibagong kaso kung mapapatunayang ibang apelido ang kanyang ginamit. Bakit natin ito ginagawa? Sapagkat ang isa kasing kandidato, isang nominee nagsabit sa COMELEC, ang lahat ng sinasabit niya katulad ng certificates of candidacy ay under oath. And therefore, kapag po kasi hindi ka nagsabi ng totoo, perjury po yan, and at the same time, election offense. Kaya nga po gusto nating alamin din, kaya po ang kumikilos dito ng motu proprio ay ang law department. Wala pa pong effect yan sa kanyang standing as a number 1 nominee. Number 2, wala pong effect sa kanyang proclamation kung sakasakali. Hindi rin naproklama ang bagong henerasyon party list pero ngayong araw, naglabas ang COMELEC ng Certificate of Finality at Entry of Judgment kaugnay sa kaso ng BH Party List. Wala raw inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema kaya maaari nang maproklama ang BH sa susunod na linggo. Asahan niyo po that we will be proclaiming bagong henerasyon any moment from now at kinakailangan na mabigay namin sa kanila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Wala na pong period na pinag-uusapan doon dahil executory na kaagad yung aming decision. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Para sa kick-off ng celebration ng 75th anniversary ng GMA Network, sinimulan ito sa isang organic at eco-friendly event, ang Kapuso ng Kalikasan Fair. Gawang Pinoy at native products ang na-enjoy ng mga empleyado, Kapuso Stars at ex-PBB housemates. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasabay ng pagdiriwang ng World Environment Day and to kick off the 75th anniversary of GMA Network this June, ginanap ang Kapuso ng Kalikasan Fair sa GMA Network Compound. Pinangunahan ito ng Corporate Affairs and Communications Department ng network. We thought of putting together our partners from the public and private sector to help the network spread sustainability and our efforts towards caring for the environment being one of the pillar advocacies of the network. Katuwang sa proyektong ito ang Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources o DENR, United Nations Global Compact Network Philippines o UNGCP, at iba pang partner merchants. May iba't ibang booths kung saan pwedeng mamili ng mga produkto, mula sa gulay, prutas, itlog at bigas sa Kadiwa Store. Mayroon ding mabibiling pagkaing Pinoy at native delicacies, organic products gaya ng sabon at cosmetics, sustainable clothing, bamboo products, basahan at paper products, healthy food and drinks, pati na mga halaman at seedlings. May booth din ang Floors Garden na isang garden resort sa Antipolo.
at Carolina Bamboo Garden na nagsusulong naman ng pagpapalaganap ng awareness sa kahalagahan ng bamboo plant. I think bamboo is very important because it's very sustainable and it has a lot of uses in their daily lives. Especially now that it's World Environment Day, I think I want to encourage people to plant more bamboos because it has like a lot of benefits. Enjoy sa pamimili ang Kapuso employees, pati na ang ilang Kapuso stars. Spotted sa fair sina TikTok Lock hosts Kuya Kim Atienza, Herlene Budol, at si Encantadia Chronicles Sangre Flamara Faith De Silva. Pati na ang PBB housemates na sina Vince Maristella at Cyril Manabat. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Isa ang patay matapos sumalpok sa minibus ang isang elf truck sa Cagayan de Oro City. 12 ang sugatan, kabilang ang driver ng truck na iginiit na pumalya ang kanyang preno. Nakatutok si Rafi Tima. Wasak at halos mayupi na ang unang bahagi ng elf truck na ito matapos makasalpukan ng isang bus sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Ang driver ng elf truck, bagamat may malay, kita kung paanong naipit sa kanyang pwesto at halos hindi na maigalaw ang ibabang bahagi ng katawan. Sa isang punto, kinabitan na siya ng oxygen para makatulong sa kanyang paghinga. Ang kanyang pahinante na napuruhan, wala ng buhay sa kanyang pwesto. Kaya ang mga rescuer, tulong-tulong para mailabas ang dalawa mula sa pagkakaipit. At ang masiguro na ligtas na, tsaka pinaghiwalay ang dalawang magkaumpugang sasakyan. Gumamit na rin ng ilang kagamitan ng rescuers para maalis ang mga parte ng sasakyang umiipit sa dalawa. Hanggang sa ang driver, tuluyan ang nailabas. Agad siyang inihiga sa stretcher at isinugod sa ospital at ngayon ay nasa stable ng kondisyon. 11 naman ang sugatan sa mga pasahero ng bus na nananatili sa ospital. Ayon sa mga saksi, nawala ng preno ang elf truck habang binabaybay ang kalsada. Nang makausap daw ng pulisya ang driver ng elf truck. While siya nagsunod sa truck, na dako nga truck, ng brake man, so ning brake po siya, pero according sa iya na nagmalfunction daw iyang brake, so motong iyang ikabig sa wala, motong dito siya napadulong sa minibus or modernized jeep. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente na bahagyang nagdulot ng pagbigat ng trapiko sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa dinami-rami ng saging sa Pilipinas, ito marahil sa paborito ng marami sa atin. Mas maikli ito kaysa sa saba, mas maliit din kaysa lakatan. Ito ang latundan. Pero may nakilala kami sa Mandaluyong na nagulat daw sa laki ng latundang na harvest nila sa kanilang bakuran. Gabraso daw kasi ito sa laki. Ano ang bias po sa akin? Ang paborito ni Junjun, latundan. Gusto ko lang po ang lagundan kasi medyo malinamnam po siya. Kaya ito raw ang tinanim niya sa kanilang bakuran dito sa Mandaluyong City. Pero nanlaki daw ang kanyang mga mata nang ito'y mamunga. Kung ang typical na latundan kasi nasa 5 inches lang ang haba, ang na-harvest nila, kabraso sa laki. Ang sukat po niya umaabot ng 7 inches yung haba. Yung timbang niya po is umaabot po ng 4 kilos or 5 kilo. Yung ibang latundan, pag natikman mo, sobrang tamis. Pero ito, pag tinikman mo siya, sakto lang po ang tamis niya. Hindi daw sila makapaniwala sa saging na kanilang nakuha, lalo't wala naman daw silang ginawang kakaiba ng tinanim to. Binigay sa akin, gustong-gusto din ako magtanim ng saging, kaya tinanim ko. Nung lumaki na siya na may bunga, hinayaan na lang namin. Pero bakit nga magkabraso sa laki ang saging na na-harvest nila Junjun? Kuya Kim, ano na? Ang saging, isa sa pinakaunang prutas na na-cultivate ng mga tao. Mahigit 7,000 years na itong tinatanim sa Southeast Asia at Papua New Guinea. Pero alam niyo ba na saging hindi isang puno, kundi isang herb? Malayo itong kamag-anak ng luya. Isa kasi itong herbaceous plant. Ibig sabihin nito ay isa siyang uri ng vascular plant, so may xylem, may phloem, pero wala siyang distinct secondary growth na naglilignify, nagpo-form ng wood. The absence of wood. Maliban naman sa nakasanayan na nating saba, lakatan at latundan, may mahigit 1,000 variety pa ng saging sa buong mundo. Yung wild na banana, originated siya rito sa Southeast Asia. Considering na dito native ang banana, ang taas ng genetic diversity niya. Marami tayong banana kasi ang daming hybridization events. Pero bakit nga ba napakalaki ng saging na na-harvest sa bakuran ni na Junjun? Baka yung environmental condition, very desirable. Doon siya hiyang na hiyang sa area. In that way,
napaka-healthy nung pagtubo nung banana. Another thing is plant hormones. Baka naman yung lupa or may something na na-induce doon within sa system ng banana para maging malaki siya. Isa pa, possibility is, again, polyploidy, so mutation. Kung ganito kaya kalaki ang saging, maubos mo kaya? Ito ang Musa ingens o Giant Highland Banana, ang pinakamatangkad na species ng saging sa buong mundo. Ayon sa Guinness World Records, ang height nito ay maaari lang namang umabot ng hanggang 49 feet. Habang ang bunga naman ito umaabot ng 7 inches ang haba. Ang mga Giant Highland Banana tumutubo sa Indonesia at Papua New Guinea. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mula sa mga news personality hanggang sa mga artista, walang kawala sa fake news na ginagamitan ng deep fake. Ang isa sa mga biktima, Michael V., na ginamit ang mukha sa pag-endorso ng isang produkto na hindi naman niya talaga ginawa. Payo ng eksperto, maging mapanuri at magduda para hindi mabiktima. Nakatutok si Rafi Tima. Tested and proven ko na to. Ang video ito peke at gawa lang ng Artificial Intelligence o AI sa pamamagitan ng deepfake. Babala mismo ni Kapuso comedy genius Michael V, hindi niya iniendorso ang produktong binabanggit sa advertisement. Siyempre, na-alarm ka agad ako. Tsaka alam ko kasi maraming mga netizens, maraming mga mahilig sa social media na baka maapektuhan in a negative way, baka maniwala. Kaya agad gumawa ng vlog ang comedy genius para pasinungalingan ang kumakalat na video. Inireport na rin daw niya ang nag-post at blinak ito sa kanyang mga social media pages. Titignan natin kung ano ang gagawin niya kasi pagka persistent siya, pagka gumawa pa siya ng aksyon at inulit niya, mukhang gagawa na namin ng legal action. Sa deepfake, pinag-aaralan ng AI ang itsura at tono ng pagsasalita ng isang tao para magaya ito ng tila totoo. Ayon sa isang technologist, mas nagiging mahirap na nga daw malaman ang deepfake sa totoong video. Kaya ang mga social media users dapat laging tamang duda. Pinakamainam pa rin daw na pag-aralan ang mensahe ng video. Tugma ba ito sa personalidad ng nagsasalita? At kung personalidad ang nasa video, makikita ba sa ibang platforms tulad ng television at radyo ang kaparehong endorsement? Kunwari, nanonood ka lang, nagbabrowse ka, tapos tinitingnan mo, kung hindi mo naman ine-expect na deepfake siya, hindi mo agad susuriin yung isang video. Kaya mahirap malaman kung siya ba talaga ay deepfake video or hindi. Ngayon, kung tingnan mo, ay parang may kakaiba. Fake din ang mga video ito na ginamit sina 24 Oras anchors Mel Tiangco at Vicky Morales para magbukhang nag-iendorso ng mga investment, kasama ang ilang malalaking pangalan sa pagnenegosyo. Ang Kapuso anchor at reporter na si Maris Umali, ginawan din ng deepfake at pinagmukhang may ibinabalita tungkol sa isang produkto. Ang doktor na ginamit sa deepfake video, nagsampa na ng reklamo sa NBI laban sa mga nagpapakalat nito sa social media. Yung mga pasyente ko mismo, naapektuhan din dahil ang feeling nila yung credibility ko ay puros nagbebenta lang ako ng kung ano-ano. So naapektuhan yung reputation ko as a doctor. Natatakot ako na baka pag may nangyari sa kanila, akong mabuntungan nila. Ang Department of Information and Technology may ginagawa na raw para labanan ng pagkalat ng deepfake. Dahil sa mga peking endorsement, marami na raw kasing nagrereklamo sa kanila na napaniwala at naloko ng mga peking endorsement. Bukod sa mga telco, tuloy-tuloy daw ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga social media platforms para agad ma-block ang mga peking endorsement na ito. Ang tawag po doon sa mekanismo na yon, geo-blocking, geolocking. Yung same mechanism po ng technology na yan, yun yung sinasabi ko sa mga streaming platform at sa mga social media platform. Alam nyo, kaya nyo namang i-prevent yan proactively . Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, hindi nga raw malayong dumating ang panahon na mga eksperto na lang ang makapagsasabi kung peke o hindi ang isang video o litrato. Kaya mahalagang suriin at pag-aralan ang mensaheng nakapaloob dito. Huwag agad maniwala at ugaliing i-double check kung totoo o hindi ang inyong nakikita sa social media. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Nagprotesta ang ilang miyembro ng grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Philippines sa Luneta. Pagkondena ito saan nila'y mga namamayat umanong leon at buwaya sa Manila Zoo. Ayon sa PETA,
Pinapakain naman ang mga hayop pero tila minamaltrato nila ng kanilang sitwasyon dahil wala sila sa kanilang natural habitat at maliit pa ang enclosure. Sabi pa ng tita, hindi katanggap-tanggap ang katwirang para sa edukasyon ng mga bata ang mga zoo. Patuloy namin kinukunan ng reaksyon ang Manila LGU na nangangasiwa sa Manila Zoo. Ang pagmamaltrato sa hayop ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Animal Welfare Act. Batay sa Republic Act No. 10631, ang sinumang mapatunayang nagpahirap, nanakit o nagmaltrato sa hayop ay maaaring patawan ng parusang hanggang 3 taong pagkakakulong at multang maaaring umabot sa 250,000 piso. Ang inakalang usual Monday afternoon naging kakaiba nang pasukin ng isang pambihirang customer ang isang grocery sa Thailand. Ang dambuhalang elepante, mo'y nag-go-grocery sa paghahanap ng makakain. Ang kanyang napili, ilang rice cake at itlog. Bigo ang isang babae na pigilan ng elepante hanggang sa dumating ang bantay ng tindahan na nakapagpalabas dito. Naibalik na rin ang elepante sa kagubatan sa tulong ng wildlife rangers. Ayon sa shopkeeper, sana ay hindi na raw ito bumalik dahil nag-aalala siya sa pinsalang posibleng maidulot nito. Patuloy na binabantayan ang lugar para tiyaking hindi na babalik doon ang elepante. Nangangamba ang ilang negosyante sa posibleng pagmahal ng mga bilihin at pagsasara ng malilit na negosyo kung maisabatas ang 200 pisong aumento sa sahod na isinusulong ng Kamara. Sabi ng Malacanang, pag-aaralan muna ang epekto nito sa ekonomiya. At nakatutok si JP Soriano. Ngayong may pamilya na, hirap na ang minimum wage earner na si Jerry na pagkasyahin ang kanyang kinikita para sa kanilang mag-anak. Mahigpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa pang buwan na pag dumating yung deadline ng mga kuryente, tapos na, hindi na kaya. Si Ivan naman, sinabing buti na lang may trabaho rin ang kanyang misis, kaya may pantustos sila para sa kanilang isang anak. Tina-check namin kung magkano na yung expenses, paano yung mga ilalaan, kasi minsan nagkakaroon ng biglaang gastos. Kabilang sina Ivan at Jerry sa nag-aabang kung maisa sa batas ang 200 pesos wage increase na ipinasa ng Kamara. Ang Senado nauna nang nagpasa ng panukalang 100 peso wage hike. Para maisabatas, kailangang pag-isahin ang dalawang bersyon sa Bicameral Conference Committee. Pero mas mabilis kung i-adapt na lang ng isa ang kabilang panukala para diretsyong mapalagdaan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may alinlangan si Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva sa pag-a-adapt ng House version na doble ng kanilang ipinasa. Maaaring i-veto daw ito ng Pangulo at hindi matuloy. Parang ang tingin natin, pag nangyari yan, diretsong veto. Diba? So, yun yung kailangan din nating pagtuunan ng pansin kung i-adapt natin yan. Kasi baka yan din yung dahilan ng iba na nandoon sa Kamara para masiguro na ma-veto yan. That's another way of looking at it. Diba? For us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Pero para kay Deputy Speaker Democrito Mendoza ng PUCP Party List, the higher, the better. Ang Malacanang titignan daw muna kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Kung maisabatas, ito ang unang legislated wage increase sa loob ng 36 na taon ayon sa datos ng National Wages and Productivity Commission na kinalap ng GMA Integrated News Research. At kung masusunod ang 200 peso wage hike na isinusulong ng Kamara, ito ang magiging pinakamalaking dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Sa nakaraang 6 na administrasyon, hindi pa lumagpas sa 200 pesos ang kabuuang halaga ng itinaas sa daily minimum wage. Pero may pangamba ang mga negosyante at mamumuhunan na nagpapasweldo sa mga manggagawa. Pwede raw bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, maaaring umatras ang mga mamumuhunan.
Pero ang pinakamasakit, baka may mga magsarang maliliit na negosyo dahil hindi kayang ibigay ang malaking dagdag sahod. Tataas yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin yung presyo nila, magbabawas ang tao. Pag nagbawas ang tao at hindi pa rin kaya, magsasara. Yung micro, kung minsan pasweldo lang linggo-linggo, umante, paiyakan pa sa kahit sa tukayan. Tataasan mo ng ganun kalaki? Ang ilang small-scale business, nag-iisip na ng paraan ngayon kung paano hindi malulugi ang negosyo sakaling maisabatas ang dagdag sahod. Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin magdagdag na lang ng magdagdag tayo ng sales. Kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Hindi po natin alam sa susunod kung anong mangyayari, di ba? Siyempre, sa negosyo ngayon talagang mahirap. Sa mga previous year na ito, kumbaga ang negosyo parang lumalakad ng pabigat ng pabigat. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isinare ni Tom Rodriguez sa netizens ang source ng kanyang happiness and inspiration, his little family. Pero hindi ini-reveal ni Tom sa photos ang mukha ng kanyang mag-ina. Ang paliwanag ng aktor, ichichika ni Aubrey Carampel. Almost 1 week bago ang Father's Day, nag-share for the first time si Daddy Tom Rodriguez ng family photo sa kanyang Instagram account. Kuha sa studio ang mga litrato, pero kapansin-pansing nakatalikod at hindi makikita ang muka ng kanyang partner at ng kanilang baby boy na si Corbin. This isn't about hiding, it's about holding. Tinawag din niyang kanyang sanctuary ang kanyang pamilya at kanyang peace. Dahil sa kanyang pamilya raw niya ramdam ang pagiging totoo. Just recently, nag-share rin si Tom ng video ni Baby Corbin na may kalakip namang tula na kanyang isinulat na ang title ay Love at First Sight. Inilarawan ni Tom na quiet kind of magic ang bawat araw kasama ang anak. Inspirasyon din ni Tom sa kanyang digital posts ang kanyang baby boy. Last year, nang aminin ni Tom sa GMA Integrated News na siya ay isa ng daddy with his non-showbiz partner matapos magbalik bansa mula Amerika after a 2-year hiatus nang maghiwalay sila ng aktres na si Carla Abellana. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako naman po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.